Yun guys, let's start. Let's start to pray. Let's start the Kaboyetan. Hey, part 2. Part 2. Part 3 na to. This is our part 3 of our nature podcast. And guest natin for today is yung na mga former guest pa rin. Si Angelo Lagino. Hindi mo sa yung mic. Papakilala. Yo, what's up? Nakalawalik yun here. Status, boy. Status. Tapos, okay lang, medyo pagod. Status nga eh. Hindi yung feelings mo. Status, Baka mag-ano ka dito eh. Status. Bro. ha? Hindi, kung ano yung profession. Kung ano yung pinagkakabalaan mo. Wala naman. Wala Cellphone. naman. Cellphone pa rin. Oo. Tambay lang. Tambay lang sa bahay. Game. Oh, sige. Next is ang ating guest speaker for, ano ba? Nature Hey. podcast. John Paul Rendina. Hey, hello guys. What's up? What? Tayo ngayon sa channel ni Jasper Bonavista. Iba na eh. Pinalitan ko na yan eh. Pero ano ba yung pinagkakabalaan mo ngayon? Nagkaabalan ko kung paano maging professional tambay. So, Professional tambay, putang ina mo. Kupal ka ba, tol? Game. And our next, is ito, papakilala siya. Yo. And Makmak Pawasal pa nga pala. Search nyo na lang sa FB. FB, game. Ikaw muna magawak ng mic. And, hello guys. tangin kasi. Game, ito na yung, dito magsisimula yung namin, kahit wala man kakwenta-kwenta yung mga pinagsasabi namin. Wala man talagang kwenta eh, game. Ito yung pinakauna namin pag-uusapan kung ano yung lugar na kung di man sila nabuhay dito sa Pilipinas, anong bansa nilang gustong mabuhay. Okay, sila natin sa Kaya Angelo, bigay mo yung mic. Sa akin, North Korea? ayoko dun. Ay, akala ko North Korea. Magera dun eh. Siguro sa sa Greenland. Sige, bakit? Ba't Na kasi, napaka-peaceful ng area na yon. Konti lang yung population. Then, ano ba? Walang masyado mga crime na nangyayari. Bakit? Ano bang may trauma ka ba sa krimen? Marami. Hindi, Nakikita ko, krimen eh. o baka criminal ka? Ba't man Greenland? Alam ko sa Greenland, yun dun eh. Parang wala namang ganong ekonomiya dun. Puro snow lang. Nasa Oo nga. Pero siya eh, parang part siya ng part siya yata ng UK. Ganun. Part ng UK. Hindi, kasi sariling bansa yung Greenland eh. May sarili silang flag eh. Ewan, baka oil yung nila. Di ba? Hindi, kung kunyari, Greenland, sige pwede. Choice mo yan eh. Pero kung ano yung second, na medyo sibilisado naman, yung mabubuhay ka ng matiwasay. Canada. Kaya bakit? Ba't naman? Siyempre, dun eh. May snow. May snow. May snow Maayos. 4 seasons. 4 seasons? Ba't? Ano ba dun? Alam ko yun dun. Hindi naman sinisikatan ng araw masyado yun dun. Hindi, merong pag summer, medyo masikat yung araw. Pero pag winter, malala. Kung nga naman. Pwede rin Ano pa yung bakit Canada? Ano yung ba dun? Yung mga... Siyempre, kung gusto mong puntahan dun, kung may mga tourist ka bang gusto mong puntahan dun? Sa Sa... Basta sa Canada. Basta Canada, Oo. Alaska. Alaska ang pokin ng ina mo. Alaska ang puta part na ng yun eh. Amerika yun eh. Lasang tribunta. At saka medyo mild lang yung topic namin ngayon sa podcast kasi baka may makarinig sa amin dito eh. Mamaya sabihin trash talker kami. Wala naman makakarinig sa atin dito eh. Game. Second, sino? Jean Paul Rondina. Sige, bakit? Anong lugar yung gusto mong puntahan na pwede mo rin tirhan in the future or di kaya kung sinabi ko kanina, kung hindi ka nabuhay sa Pilipinas, saan mo gusto? For me, For me, mas gupili kahit kung tatanungin ako,
pipiliin ko pa rin yung Pilipinas. O Pilipinas. O bakit? Bakit naman? Sobrang daming katangian ng Pilipinas na wala sa ibang bansa. First, sa una, yung una, pinakauna sa lahat, yung bansa natin isa sa pinakamasayang bansa sa buong mundo. O ano? Diba? Pang ilan ba tayo? Happiest country. Nasa number 3 or 4, basta nandun lang tayo. Tapos bukod, tigit sa lahat, napakarami nating islands. Tayo yung pinakamaraming islands sa lahat ng bansa. Pinakamarami. Meron tayong Pwede. 8K, Nasa top 10 tayo eh. 8K island. 8K. Tapos napakarami nating likas O na yaman. specific 8K, sige. Napakarami nating likas na yaman na gustong angkinin ng ibang bansa. Tulad na nangyayari ngayon sa Palawan. Palawan ba talaga? Palawan, di ba? Yung dagat natin doon, kinukuha na ng Ay, oo. China. Ano yung pangalan? Mga diputa yun eh. Pag ako pa, pagbabariling ko yung lahat. Ano nga yun? Paano yun? Ano nga yung West Philippine Sea? Ano yun? Ayungin Shoal ba yun? Oo. Scarborough Shoal. Ito yan. Wala eh. Wala, hindi kaya ng Pilipinas yan. Pero pag nagkagera, marami tayong aswang. Ano? Aswang, kapre. Wala di manali mga Chinoy. Oo. Marami dito. Pag gabi, meron dito. Huwag lang kayo dadaan dito ng mga alas 7. Mga Chinoy, mga supot yan, mga Chinoy. No, trust Oo. ako. Ikaw naman, Mac. Hindi, wait lang. Tatanungin muna kita. Bakit Pilipinas? Baka sinasabi mo lang na dito sa Pilipinas kasi nandito ka na tapos komportable ka na dito or baka pag pumunta ka ng ibang bansa di ka naman komportable, ganun. Kaya mo nasabing Pilipinas. Good question. Because, I'm Kasi sabi mo nandito na sa Pilipinas tayo eh. Tapos yung baka kasi sa pagpumunta ng ibang bansa, iba naman yung pakiramdam mo, hindi ka nasanay, kaya nasabi mong Pilipinas. ikaw naman, tol. Hindi. O sige, tanungin natin yung ano yung pangalawang bansa mo na gustong puntahan kung wala ka dito sa Pilipinas? Siyempre, Amerika. Amerika. Bakit? Because Madaming beach. siya yung pinakamaraming armas dito sa siya yung pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Paano mo nasabi? Kasi marami ng malakas na bansa eh. Kaya nga silang talunin ng iba eh. Pero kung susumain, hanggang ngayon, Amerika pa rin yung pinakamalakas na bansa. Kasi yung Amerika yung tumutulong sa mga maliliit na bansa na ginigera. Di ba kadalasan? Sa Pilipinas, tumutulong yung mga Amerika. Kakampi natin yun, Kosa. Pero ano masabi mo dun sa balita na tinataboy na tayo ng Amerika? Kasi may kasunduan daw sila ng China na hindi natutulungan yung Pilipinas kung sakali man magkagera. Anong masabi mo doon? Wala na. Finish Wala na. Suko na natin ng bataan. Patay na akong patay. Sige. Next question. Ikaw, Mac, anong lugar na kung hindi ka nabuhay dito sa Pilipinas, saan mong gusto mag-exist ng lugar? Same as John Paul, no? Pilipinas. Sinabi niya na Amerika. Siyempre, madaming independent na tao dun eh. Kahit sa tabi na natin yung tinatraitor na tayo ng Amerika, pero gusto ko dun tumira eh. Ano ba yung nagustuhan mo dun sa Amerika? Yung ba nila, yung kultura ba? Or yung yung lifestyle? Yung lifestyle nila, syempre. Lifestyle. Napaka-independent din ng tao. Talagang wala silang pakisayo kung anong gawin mo. Ay, anong gawin mo dyan sa kalsada, wala silang pakialam sa'yo unless yung mga Karen nga doon, di ba? Specific lang na na dahilan. Ano yung pinaka gusto mo doon? Yung kalayaan ba o yung yung makahanap ka lang ng magandang trabaho doon? Kasi kung sabihin natin na marami kang pera doon ka magiging mas malaya or yung kalayaan mo na gumala lang sa mga lugar-lugar ganun. Both. Pwede, gusto ko magtrabaho. Gusto ko doon tumira, ganun. Sige, sige, kahit ako gusto ko rin yung yung sa Amerika kahit papaano eh. Pero ewan ko lang, parang nagtataka rin kasi ako kasi ang taas ng crime rate sa Amerika eh. Maabot sila na sa hindi sila nawawala sa top 10 sa crime rate. Kasi nga, di ba, sabi ng dalawa kanina independent. Ibig sabihin pag independent, may kalayaan ka, may freedom of choice kung
Kung gusto mo nga pumatay dun, ewan ko lang, ewan ko, bawal na ba dun yung ano? Ay, bawal na ba dun yung ano? Magbaril, ano ka, baril, lisensya. Yun na kasi alam eh. Alam ko pwede ka magdala. Basta may, ano ka lang, license lang, no? Hmm. And, ano pa ba? Na-topic na rin natin ganina yung Pilipinas eh. Wait lang, tingnan ko muna yung video mo, may hindi nagpe-play. Okay, ma. Basta game pa rin yung podcast natin, guys, no? Ayan, medyo madilim lang. At saka, nasa 10 minutes na tayo. Ilapit ko lang onti yung, ano, video. Hysterical, ah. Nasabi ko na kaganina yung Pilipinas. Kunyari ako naman, kung ako yung tatanungin, gusto ko sa Japan eh. Bakit? Ewan ko lang, hindi naman dahil dun sa, ano, sa ancestor ko, may, ano kami, sa pinaka-ancestor ko, may laing Japanese. Ewan ko, maganda yung kultura nun kasi, di man siya masasabing independent kasi pag gumawa ka ng krimen dun, mas malakas yung parusa sa'yo eh. Pero kung hindi ka naman kupal na tao, yung tahimik ka lang, yung ano, yung parang chill ka lang, parang gusto mo lang lagi sa bahay mo. Simpleng buhay, simpleng trabaho, simpleng pamilya. Sa Japan, pero nandito lang tayo sa Pilipinas eh. Kaya ganun talaga. And wait lang, ibabalik ko lang kay Angelo yung mic. Ano yung lo? Tangin na yung putik. Bisyo. And Yo. yan. And sige. Nasa usapang ibang bansa tayo, no? Tapos bigla tayong lumipat sa ano, usapang kupang. Oh, ano mo nangyari? Ha? Anong gagawin natin sa Kubang? May issue na. Issue ang puta. Hindi. Yung kultura ng kupang. Ano ba yung ano? Yun, amen. Antipolo. Yes. Kahit Antipolo saan. mga antipolo. Kupang kasi. Marami. Kultura na antipolo, no? Hindi. Anong masabi mo nasa ano? Kasali tayo sa top 10 most populated na ano na city in sa buong Pilipinas. Para sa Kupang, akin, top ano? 9 tayo top 9. Para sa akin, ano? Hindi, wait lang. Yung population natin umabot ng 120,000 na tao sa isang ano lang. Sa isang barangay ba yung Kupang? Oo, barangay. Umabot tayo 120,000. Ano masabi mo doon? Para sa akin, ano lang? Okay lang yun. Natural lang eh. Okay. Oo. Pilipino tayo eh. Parami tayo na magparami. Diba? Hindi. Masama mo, pag masyadong marami sa China nga, di ba? May one child policy sila eh. Yan, natampis ako muna dyan, oh. Ayan, anong masabi mo doon? Napakarami natin dito sa Kupang. Pero itong area na to sa pinag-aanohan namin, Kupang pa rin to. Ayan. Ito nga ako. Ano yung sabi mo doon? Ay, ano yung sinabi ko kanina? Napakarami natin dito. Oo. Nandito tayo sa Kupang pa rin to, pero itong, wait lang, ano lang, yung place pala namin, pag dinadiretso dito, pupunta to ng Puro 4 sa amin. At pag pupunta naman doon, nasa Falls 2 kami. Ano bang Puro yung Falls 2? Kupang ba yun? Kupang pa rin? Hindi, ano yata yan? Puro ano? 4A. 4A? Oo. Oh, region 4A. Oh. 4A nga. Ano yan? Parang puro 4A. Kupang Puro Antipolo 4 pa rin? Oo. Uy, ako puro 7. Kasi pagkapunta doon sa ano eh. Doon sa anong nga tawag doon? Kasi yung sa nandun na malapit lang sa atin eh. Baka 7. Ewan ko lang. Siguro. Part lang ng ano. And yung sabi ko, yung ano ko lang, yung masabi ko lang ba't ang dami natin dito. Yung top 1, yung pinakamarami pala sa ano, Mandaluyong. Abot sila ng milyon sa isang ano lang, barangay. Hindi, barangay. Ewan ko, basta may area dun sa Mandaluyong na ano, marami. And hindi nawawala yung Quezon City dyan kasi yan eh. Marami malapit sa Manila eh. Quezon City. At sige, ano, ito punta natin yung topic kung ano ba yung... Hindi, kasi mamaya pag nag-topic tayo dito ng ano eh, ng matungkol dito sa Kupang, tapos kami, may masabi yung ibang mga ano sa atin eh.
Ang barangay. Dito ka, Paul. Di ka makikita dyan. Silipin mo sa camera kung nakikita ka doon. Nakikita yan, gago. Oh, Kita nga. tangin na yung puta. Para kasi naman tanga yan na puta, mag-swimming ka nakapolo. Oh, punta. And ito. And ano pa ba yung ano natin? Ano? Ano sabihin kasi nandito na tayo sa Pilipinas eh. Ito, hindi naman tayo dito pinanganak eh. Pinanganak pa dito sa Antipolo. Ay sa Kupang, sa 4. Technically, hindi ako dito parang hindi ako dito dito ako ni-register pero hindi ako dito pinanganak. Hindi ka dito pinanganak. Saan lugar ka nang Sa galing? sa Laguna man. Laguna ka pinanganak. Oo. Puta, ano pala to? Laguna. Parang yung pinanganak ako sa Laguna, mag-isa kasi noon yung mother ko, mag-isa lang kasi siya doon. Tapos, nung kakapanganak niya sa akin, dinala niya ako kaagad dito. Wala pa akong, di pa putol yung pusod ko. Well, ano yun? Kumbaga, walang ano doon. Oo. Tapos pag Ano yun? Tinakbo ka dito. Ang layo nun ah. oo. Kasi yung From San Pedro, Laguna, San Pedro. hanggang dito, sa Antipolo. Ang layo nun. Nasa yung binas- biyahe pag hindi traffic na 6 hours. Binas lang yun. Wala naman siguro masyadong traffic dati. Mga 2004 yata yun. Tapos, pwede. Hindi, kasi Laguna, dadaan ka pa rin ng ano nun eh. Ng Muntinlupa nun eh. Muntinlupa, tapos traffic na yun hanggang Cubao. May NLEX na ba nun? Oo, meron na. Kailangan eh. Alam ko, 2012 NLEX NLEX ba yun? eh. 2012 NLEX. Wala pang NLEX nun. Baka SLEX yung dadaanan siguro dun. Ewan ko lang. Oo. Kaya nga, north. Pataas, papunta na pabataan Oo. Bata. Hindi, SLEX. South. Ito is NLEX. Tangina kasi. NLEX Road Warriors. Hindi mo yan. Hindi, kailangan, wait lang. Kailangan siya, paano yung, mo dito, yung estado mo pagkapunta dito sa, 4. Ganun pa din. Very, very, very peaceful life. Ayun. Very peaceful life. Ayan. Sige. Pwede na. Sige, sabihin natin. And bigyan mo kay Jumble yung mic. And wait lang. Suggest ko lang. Ano yun? Ngayon ko lang nalaman yun. Sa Laguna pala siya pinanganak sa tagal na namin magkakakilala dito. And Paul? Saan ka ba pinanganak, Paul, bago ka nakapunta dito sa Antipolo? Ako sa probinsya namin sa Masbate. O, yung Masbate, oh. Trivia naman about Masbate. Anong kultura niyo doon? Yung Masbate isa sa pinaka mayamang karagatan sa Pilipinas. Napakaraming mga huli dong isda. Tsaka maganda yung mga dagat doon. Walang mga lumulutang na pampers. Ano man, oh. Malayo yun sa kamay nilaan. Ayan. Ano pa yung mo doon? Yung mga... Nagtagal ka ba doon? Bago ka pumunta dito sa Isang taon lang ako doon, tapos umuwi na kami dito sa Maynila. Dito na kami tumira. Kumbaga, wala ka pang kamuhang-muhang pagpunta mo dito. Wala pa. Ilang anak ba? Di ba 2005 ka pinanganak? Oo. Oh, yan 2005 siya. Di mga nasa ko dito, 2007-6. Mga 2000 2000, basta yun na yun, nakalimutan ko na eh. Oo. 2006. Ay, oo, nakita na kita dito, 2009 eh. And, yung mo doon? Hindi, wala ka pa kasi hanggang, nun eh. Pero siyempre sa 1 year mo nun, siyempre, kahit pa paano, may matatandaan ka doon kung ano yung mo doon. And nakauwi ka ba? Nakauwi ka na ba sa inyo? Hindi pa ako nakakauwi doon. Ay, putan sa club nun. Buti pa yung kuya mo, nakauwi na, no? Uwi ako doon sa December. Wah! Ayan, December, oh. December pa, bakit? Ngayon na. Kasi December, tayo na, dito eh. Medyo, mas masaya dito pag December. Tangin na doon. Oo, tayo na. Ayoko doon. Walang malayo school doon. Hindi, kasi kung doon ka magpapasko, yun doon, yung parang medyo, hindi, masaya naman doon, pero hindi naman kasi yung saya dito na Siguro yung tradisyon, yung naiwan tradisyon, nandun pa rin. Kasi medyo doon, hindi naman ganun.
sibilisado yung ano, Masbate. Pero siyempre, nasa Pilipinas yan. At saka maganda yung ano no, maganda yung land area ng Masbate kasi para siyang isla. Kailangan mo talagang tumawid sa ano, sa dagat para makapunta ka sa ibang lugar eh. Kaysa dito sa Luzon na nandito katabi lang katabi Antipolo tapos katabi mo Marikina, ang lalapit lang eh. And siguro yung ano yung pagkapunta mo doon, ay pagkapunta mo dito, siyempre dito na kayo mabubuhay, siyempre yun na yun. Ano yung ano mo, yung masabi mo, kung sa palagay mo, kung ano yun ka, kung doon ka nabuhay, ano ka doon, kaysa dito. Kung doon ako lumaki, palagay ko hindi ako makakapagtapos ng high school. Kasi yung high school doon, yung paaralan doon ng high school sa lugar namin. 2 hours yung biyahe papunta pa lang sa school. Yung sasakyan mo lang, kalabaw. Tapos makakasakay ka lang ng habal pag mga 30 minutes na lang yung layo sa papuntang school. Ganun kalayo yung school doon. Kasi sasakay ka pa pala ng bangka para makapunta sa kabilang isla. Masyadong ano pala, no? Yung ano pa pala doon, hindi pa ganong sipilisado kasi hindi mo siya tragic, grabe naman. Kasi masaya pa rin naman yun. Hindi mo naman ma-imagine yung bigat nun kung nandun ka na talaga, kung doon kinalakihan mo. Kaysa naman yung galing ka sa city, galing ka dito sa Manila, tapos bigla kang titira doon. Yun yung tragic. Saan tayo nang bigla, nakakotse ka dito, tapos doon mag-ano ka lang. Sasakay ka sa Kalabaw papunta doon sa school mo, di ba? Ang hirap nun. Then, para ka ng mic mo. Isa naman natin, tropa yung tatanungin natin. And, saka ba pinanganak bago ka napunta dito sa Antipolo? I was born and raised sa Makati. Oh, bago. Sa Near in Luzon. maunlad na lugar. Sa maunlad na lugar, Makati. Kung sa Makati ka pinanganak, si Binay na ba yun, niya doon? Yung mayor? Si Binay na. Lahat ng mga niya, ang kanya, Binay lang yung mga naging mayor doon. Nga Pero pala. one time, hindi naging Binay doon. Ano yun, 1 year lang? 1 year lang na siya. Natalo sa Kung kilala nyo, Kid Peña. Shoutout Kid Peña. Siya. Sorry, di ka ganong popular. Kasi kailangan mo talaga maging popular pag nasa tatawa ka ng politiko kasi doon mo makukunin yung mga boto mo eh. At saka kung ano yung naitulong mo sa kanila eh. Doon sa Makati, maayos buhay ko doon kasi malapit lang ng school. Walking distance lang talaga siya. Wow. Siguro 10 ganun. Ibang-iba yun sa ibang... Iba dito sa Kupang layo. Hindi, ibang-iba sa mga na kausap natin, yung tropa natin kaganin, sa itong dalawa natin tropa kasi mahirap eh. Mahirap. Mahirap naman talaga ng buhay sa probinsya eh. And kung sa city ka, kasi galing ka sa city, ang tataas ng mga building doon, napakaunlad ng lugar doon. Kasi, di ba, parang libre nga yung school doon eh. Libre ba? lang, libre. Libre lang. Ano yung college to na? Ay, elementary to college na ba? Elementary lang. Ay, elementary. Tsaka 1 year sa high school, grade 7. Tapos dito na ako nilipat, grade 8. Kumbaga, hindi mo na naabutan yung nga pala, hindi ka nakaano dun. At ang tanong ko lang, ano yung parang nag-transition? Siyempre, parang transition yung buhay mo eh. Nandun ka sa matataas na building, then bigla ka napunta dito sa kabundukan ng Kupang. Oo, grabe. Grabe talaga adjustment ko dito sa lugar. Sinasanay ako sa ibang humor. Yung mga humor doon sa iba. Sa Makati. Talagang nag-adjust ako dito. Kasi di ko kilala mga tao dito, di ba? Unang ko lang. Oo, kasi ka na malaki ka na ng pagkapunta mo dito. Malaki na rin. Yun, kasi kumbaga parang sabi mo kanina pa nag-adjust ka. Paano pag-adjust yung ginawa mo nun? Kasi merong nakisama ka. Siyempre makikisama ka sa kanila eh. Paano ka nakisama sa mga tao dito? Una, takot ako eh. Kasi mga tao dito mukhang matatapang eh. Kasi sa Makati wala talagang bully.
Ang babait nila mag-approach, kumbaga. Dito, di ko alam kung paano sila mag-approach. Baka sapak agad. Mm. Oo, May kasi saksak ano eh. agad. Kasi pag sa city ka, napaka-sibilisado ng mga, ano dun eh, mga, kahit isip mo, hindi lang lugar. Mati isip mo, sibilisado na rin eh. Kumbaga, tataas yung, mentality mo, tapos ano, IQ mo, kasi nasa ano ka nga eh, city ka nga eh. Tapos, ano pa yung quality ng school pa, di ba? Ano rin. Pare-pares lang naman yung turo ng bawat school pero may iba-iba rin talaga yung ano eh. Depende sa environment tas ano, economy ng lugar. At saka ano eh, sige, sabihin na nating nag-transition ka ng ano. Iba yung pakiramdam dito kaysa dun eh. Parang ano eh. Ay sige, ano ba yun? May ano ba? Sabihin. Hindi, yung sa sinabi mo. Ano ba? Hindi, pakiramdam lang. Yung pakiramdam. Kunyari, yun, sabihin na natin sa school. Ayun. Sa school mo kasi kasi pag kunyari magta-transfer ka, ang daming requirements kay na sikasuhin kasi galing ka sa sa ibang school eh. And then yung pagkalipat mo dito, paano ka nakisama sa mga tao sa mga sa school mo? Nung grade 8, paano ba ako nakisama? Siguro, kumausap lang ako yung alam kong taga 4 eh. Yun talaga yung unang nilapitan ko, yung taga 4. Si Kobe, shoutout sa'yo, B. Oy, shout out. Siya yung una kong nilapitan. Oo nga naman, oh. And then, yung gagandahan lang, masasabi mong kagandahan ng dito sa sa kabundukan. Sabi ko kabundukan. Anong kagandahan dito sa dito sa mga mapunong lugar kaysa doon sa city? Dito kasi tahimik eh. Tapos sa Makati, kahit gabi ang ingay pa rin. Ayun yung gusto ko sa lugar, yung tahimik. Kapag gabi na pag gabi, alam Gabi naman talaga. natin na tahimik talaga yun. Ayun. And ano pa? Ano ngayong naisip ko kaganina? Kung papapaliin ka ng lugar, kung gusto mo pa bang lumipat doon or dito ka na lang? Dito na lang. Dito na ako tumagal. Dito na rin ako dito na ako namulat. Dito na mamamatay. Dito na ako namulat sa bahay eh. Ay, di ba? Depende kasi yung topic ka ganina, kung saan mong gustong lugar puntahan eh. Sa Makati kasi, unti na lang kaibigan ko dyan. Oo. Pero pag pupunta ka ba doon, may may makaka-recognize pa ba sa'yo? Tuwing Holy Week pupunta ako dyan. Meron pa rin nakakaano sa akin. And then, na-topic mo pala yung Holy Week na, di ba kasi nag-serve ka as sa Kristan, yun. Nag-serve ka sa Kristan. Ano mo yung ano ba yung parang pakiramdam mo or masaya ka ba sa ginagawa mo sa pagiging pag-serve kay God? At first, di ako nasisihan. Di ako natutuwa. Talagang ako kasi. Parang Corny? di ko bet yung buhay sa Kristan. Kasi nga, pwersahan ako eh. Pwersahan ako. Oh, shit! Pwersahan yung pagsali ko doon kasi talagang ako ni mama eh. Set up ako eh. Set up. Sabi magsisimbalan daw. Biglang umikot sa simbahan. Pinakilala ko sa coordinator. Wala akong pala. Go with the flow na lang talaga eh. At isang araw tinawag ka talaga ng Diyos eh, no? Ganun. Pero tumagal naman nasiyahan naman ako. Na-adapt mo naman yung kultura. Mm. Kultura ng pagiging Katoliko. Kasi mostly naman dito sa Pilipinas, Katoliko eh. And then yun, Oy, topic. yung grade 5, dito na rin ako nag-aaral. Ayaw nga pala, no? Classmate ko to yung classmate ko to. Classmate silang dalawa at ako, hindi ko sila naging classmate kahit Section B ka, di ba? Oo. Nalipat ako section B nun kasi sobrang bobo ko nun dati. Ngayon ako naging classmate ko si Angelo. Pagka daw yan, naliligo kami ilog. Oh. Nito naman kami yan. Siya rin yung siya yung naging kalaro ko. Siya yung umuubos sa Lego ko. Oh. Unti-unting nawawala. Kung alam niyo yung Lego, kayo na bala. What a nerd kid, bro. What a nerd kid.
Tapos, doon, uwian, naglalaro kaila, ano ba yung sa taas, sa plaza? Yung arcade doon. Ewan, kay Ate Sally. Yan, naglalaro kami niyan nila Angelo. Masaya talaga yung buhay. XX3 ano ba yung wrestling. Solid talaga yung childhood. Pag naano mo yung video karera, tapos yung videohan eh, no? Mm. Ano ba yung masabi mo, Lo, sa bakit, ayun, di ba, kanina sabi niya yung kumakano, lalaro kayo doon sa taas, ano yung mo doon, mga experience niya doon. Ano? Ano, mga na-experience, no? Na-experience namin. Kayong dalawa. Saan? Sa... Yung tayo, bata tayo. Ah, Grade 5 tayo, yung mga Oo. pinagagawa natin. grabe yung ano namin. Parang ever since nung magkasama kami, marami akong natutunan, marami akong nagawang hindi ko alam na nagagawa pala, ganun. May mga bagay na hindi ko alam, tapos malalaman ko. Diba? Kagaya ng Lego ni Makmak, di ba, Mak? Oh, sa Makati lang yun, sa mga Simula nung city nabibili. simula nung no, hindi ko na talaga binitawan eh. Sa city mo lang nabibili, sa Oo. mga mall, Lego. Pero men, nung nag-aano tayo, nalala mo yun, nung nag-arcade tayo, minsan Oo naman. sumasama ako sa'yo, wala akong pera, nanonood lang ako sa gilid. Oh, umakit ako doon. 20, mayaman ka na doon. Yun yung tipong yung tipong 5 piso lang, sakto na sa akin eh. Makakailan laro na ako. Oo, Kaso napaka-tragic nun eh. Kasi alam mo yung tipong punuan yung arcade. Tapos isa ka sa nakaupo, tapos yung nasa likod mo naghihintay. Tapos yung pera mo nasa gilid, biglang nawawala. hindi ko pa na-experience yun. Talagang ako, mabusisi ako, talagang nakikita ako lahat eh. Like, Nangyari man yun, hindi naman ako papayag. Like napaka-tragic eh. Lahat ng nun. Pero pa naman. Bata pa naman tayo. Ini-explore natin lahat ng bagay. Di ba, Paul? Dati nga hinak mo yung ko eh. Dati si Angelo hinak niyan yung Pokemon ko dati. Hacker yan eh. Mga bata pa kami, ang dami ko na nung legendary. Hinak niya. Ay, susuntukin ko sana siya yung nakita ko eh. pero yung mga childhood namin, mga magkakababata talaga kami. Marami pa kaming ibang kababata kaso yung ibang mga angat na eh. Hindi na boyot eh. Yung mga ibang kababata namin may naboyet, may mga umangat, yung iba nasa ibang bansa na. Oh. Kami lang naiwan dito sa sa 4. Kami lang yung solid. Yun lang. Tapos na. Ito, lang sa Makati, dagdag ko lang. Tuwing December, ano ba natatanggap niyo sa school pag tuwing December? Nung elementary kayo? Sa akin, kadalasan tasa. Hindi dito yung nandito ako Christmas party. Kumbaga Mga iba pa. Iba pa yung Christmas party sa binibigay. exchange gift, ganun. Hindi, ng gobyerno. Wala. Walang gobyerno dito eh. Shout out. Antipolo. Yun. Sa Makati kasi pag tuwing December, nakakatanggap ka ng ng mga packs. Mga pagkain. Hindi na ata. Siyempre, elementary ka noon, tatanggapin mo mga sweets. Sa amin lang pag may pandemic. Ayun ito. Tuwing December sa Makati, pag doon ka nag-aaral. Iba pa yung Christmas party doon. Kaya maganda mag-aaral doon. Yung pandemic lang namigay eh. Para ng buhay ko. Pag college ka naman, pag college ka, doon ka makakatanggap ng dilata. Pasko dilata. Kaya maganda sa Makati. Hindi, tanong mo natin kung anong dilata yun. Mamaya hindi sardinas yun eh. Mamaya hindi corned beef. Ay, Anong hindi, sardinas hindi. yun? Hindi siya sardinas. Ano yun? Talagang, corn beef. Pero mga high quality, mga Highlands corned beef, mga Hindi ganun. naman. May spam. Spam, oy. Namimigay sila ng spam. Sa corned beef, may lata, tapos may hindi eh. Ayan. Ano ba yung corn beef na Uy, yun tayo. Sabi mo. Wala. Iba yung boss. Ano
Sa Makati, 'di ba, maganda yung government nila doon. Ito sa Antipolo, yung ano, yung mga nagdaang mga nakaupo, parang wala namang naramdaman dito yung mga taga 4 eh. Bukod sa ano, parang Ayos naman yung ano, yung plaza. ngayon lang, pero yung mga unang umupo, wala, parang walang parang di nila napansin yung Puro 4. Sobrang hindi pa sibilisyado yung mga kalsada. Yung mga tao dito, mga kupal. Yan, sinabi na ganyan, nagkakumparahan na ng lugar. Nagkakakumparahan na ng lugar dito. Ayun na nga. Hindi na tayo lalayo doon masyado nang baka makancel tayo. Next topic, men. Yung next topic tayo. Tayo na kasi ako, bigla napunta doon. Kulit eh. And, Mga tuli days. Oh, yun, sige, pwede pag-usapan yan. hindi. Medyo, may kupal talaga doon. Literal na kupal eh. Yung buong sperm. Pwede ba yun? Pwede yun. Ano, pero yung mga experience nyo na natuli. Antipolo, pero Ha? kagandahan ng lugar sa Antipolo. O sige, sabihin ko na rin yung... O, pakita muna natin yung tunog. O, di ba? Narinig nyo? Nasa nature kami. Sabihin nyo, AI-generated yung background namin. Walang background dyan. Di ba? Real yan, real. Ayun, kung yung pag-uusapan na rin natin yung Antipolo, ako talaga born and raised in Antipolo. Kaso nga lang, ha? You know. born and raised in Antipolo ako kasi the origin, the OG. Pero hindi naman dito sa Kupang. Doon ako sa Inarawan. Sa medyo higher. Upper pala. Kaso nga lang, umalis kami doon kasi yung nabalita sa amin yung Antipolo Massacre. Doon naganap sa amin. Meron yun, may palabas yun, Antipolo Massacre, si Cesar Montano. Commentary no? Cesar, O baka may palabas na rin. May palabas ba? hindi, true to life story eh. Ginawa nila ng palabas yung nangyaring massacre doon, yung parang yung lalaki, parang siya eh. Pinatay yung kapatid niya, then yun, nag-hallucinate siya, tapos pag nakita siya ng taong yung may itak, parang gagantihan niya yun kasi itak yung ginamit sa pagpatay sa sa kuya niya. Then yun. May yun maganda rin yung story na yun sa Antipolo Massacre, panoorin niyo si Cesar Montano yung gumanap nun. Then yun na parang umalis kami doon. Pero matagal na yun. Nasa siya. 1993 pa. Then 2004 ako pinanganak doon sa sa Inarawan din yun. Bumaba kami dito kasi meron kaming kamag-anak dito ni isa eh. Kaya dito kami. Then yun, sige, ayun, short lang. And then pag-usapan na natin yung yung childhood memory natin dito sa sa Antipolo, sa Kupang. Ano ba yung dati? Ano ba yung buhay dati kaya sa buhay ngayon? Ikaw muna. Yung childhood ko, so ibang-iba sa mga child ng kabataan ngayon. Kasi yung mga childhood natin, di ba? Lalabas tayo ng umaga, maglalaro. Yung mga usong laro, tulad ng Tex, Pogs, tas Jolen, tas mga patintero, mga tumbang preso. Ay, dati yung mga nilalaro natin, di ba? Tapos ngayon, napapansin ko sa mga bataan, puro online games, So, thirst trap. puro thirst trap, My Day. Bata-bata pa, di ba? Kaya maraming tulad na sinabi niya kanina, sa Antipolo yung pinakamaraming populasyon dahil sa mga bata pa lang nabubuntis na dahil sa nagkakakilala sa Facebook, nagmi-meet up, tapos kadel-kadel. Tapos pag Anong nabuntis, nino-normalize. kaya thankful kami sa sa naging era namin nung kabataan namin. Kasi hindi pa talaga uso yung technology nun eh. Oo. Dati puro saya lang. Ngayon na eh. Ibang-iba na eh. Puro kalibugan eh. Bata-bata pa, ang mga nag-yossi, 13 years old, buntis na.
Uy, ba yun? Pag may nakikita nga akong ganun, parang sarap paluin ng baseball bat eh. Mga ano, mga bata pa lang pasira na yung buhay. Wait lang. Magparama ako. Paano mo ba nasabi yan sa... Kasi sabi ko ganun na childhood mo lang eh. Ibig sabihin, yung mga ano mo, yung mga kaedaran mo, karamihan ba, nagkaroon na ba ng pamilya, nagkaanak na ba? Ba't ganun? Yung mga, ngayon, mga childhood ko, wala pa naman. Kasi mga ano eh. Pero, hindi, wala pa talaga eh. Pero meron ng, may mga asawa na. Uy. Asawa, walang anak. Ah! Naging ano, Mga live-in pa lang. live-in ba lang? Uy, papalabas natin sa ano, boss ko to. Oo. Oh. Greek. At saka ano, wala namang masama kung totoo, di ba? Oo. Ano? Wala, solid. Yung mga kababata namin, mga nagkakapansinan pa rin naman kami. Thankful ka ba kasi na ano ka sa ano? Kasi duman ka sa era na yun, yung wala pang gadget dati. Oo, kasi ano, yung panahon na yun, hindi ko pa niisip yung ibang mga problema eh. Hindi pa natin na ano yung wala pang problema talaga na ano, as in wala tayong iniisip na problema yung ano, yung maglalaro tayo, tapos pag napagod matutulog ng tanghali, sabay gigising, so lalaro ulit. Sapon, mga alas 5, wala nang bata sa labas. Mga tulog na. Tapos ngayon yung mga bata ngayon kahit alas 12 ng gabi kababain tao na ano parang tanod. Mga surot. Naglilibot. Mga surot. Mga sokmete. Ay, Yan, Lason Treveno. Napapansin ko rin no dati yung panahon natin, yung pag nakakita, hindi ba kunyari, ano ka pa lang, 10 years old ka pa lang. Kung makakita ka dati ng mga nasa 18 years old na babae, wala namang ganong gumagala, no? Parang yung mga ate natin. Hindi naman, yung panahon nila, hindi naman sila ganong gumagala noon pag gabi, no? Pero ayan ang masabi mo nun, kasi dati ganun eh. Kaysa sa yung mga kababaihan ngayon. mga kababaihan kasi ngayon ano eh. Masyado na silang yung hindi naman lahat, Mapusok. mapusok na sila sa damdamin nila. Kasi yung ano yung ibang babae ngayon, 'di ba? Na ano na especially sa Facebook. Pag may mag-chat sa kanila na lalaking may tsura, tapos niyaya sila ng meet up, sumasama na agad kahit di pa nila kilala. Okay, nasabi mo na rin. Nasabi mo na rin yun. Malaking factor ba yung itsura para makuha yung babae? Oo naman. 70% pag gwapo ka, magkakajowa ka. Tapos yung 30% dapat may pera ka. Ay, tayo na parang sama naman nun. Oo, uwi ka na. Magjabul ka na lang. Imbes na magaluto, ang ginagawa, nagalulo. Hindi, kasi ano eh. Meron namang mga lalaki na na hindi naman ganong kaitsurahan, pero sila, parang marami nagkakagusto sila, paano? Ang tawag doon, charisma ba? Charisma, sense of humor. Sense of humor. Ikaw, sa palagay mo, saan ka doon? Sa pogi o sa may sense of humor lang? Both. O both lang? 100%. 200%. Last on trip no? Tama mo, tol. Hindi, sige, liwatan natin. Masyado na matagal sa'yo yung mic kasi napasarap yung childhood lang, ha? O sige, nandun na tayo. I-generate na natin yung topic. Ikaw, anong ba sa'yo? Malaking factor ba sa'yo yung itsura? Or humor lang? Paano? Pananaw, ganun. Sa'yo, kung kunyari, may nililigawan ka. Nililigawan, ganun. O kunyari, may nililigawan ka, ano ba yung kunyari, pambungad na, Define sa'yo, ganun. ano ba yung Panlaban. panlaban mo kunyari, sa iba? Kunyari, kung isipin mo, siyempre may mas sa'yo, may mas may itsura sa'yo, may mas sa'yo, angat sa'yo. Siguro, humor, no? Humor. Sipag, tiyaga, no? Saga? Oo, sipag, Paano? Hindi naman, kasi, hindi ito, no Pero offense hindi yung sipag na, hindi sipag yung napapagod. Mm.
Pero ito, no offense hindi na talaga tumitingin yung mga babae ngayon kung gaano ka kasipag. Oo, hindi rin. Nasa charisma mo, men. Nasa charisma. Oo. O sige, let's talk about charisma. Paano yung charisma? Kasi maraming factor eh. Maraming factor. Ano, halimbawa, ikaw, kung ano ka, di ba? Kung ano ka, anong klase kang tao, ano yung tingin sa'yo ng mga tao, nag-i-impact yun man eh. Nag-i-impact yun sa, sa charisma mo eh. Kahit sabihin mong pogi ka, gagawa, ano ka naman. Parang, oo nga, ganun. Ganun sa'yo, di ba? Di naman pwedeng puro papogi ka lang eh. Sa panahon ngayon, di ka makakaano ng maayos na babae kung puro ka lang papogi. Siyempre. Nasa ano yan? Salitayan ng mga nasa healthy relationship. Yun. Healthy ba? Healthy, men. We. Ang last trip mo. Ayos Sige, nasabi mo na rin yan eh. O paano di ba may girlfriend, pwede mo mention. Mayroon ko bang girlfriend ngayon? Oo, meron pa. Pwede naman. Paano ba yung ano ba yung nagustuhan niya sa'yo sa tingin mo? Hindi ko. Pero bago, hindi ko alam. Siguro, humor. Humor. Kasi, hysterically speaking, parang, hindi, hysterically kasi kakaiba eh. Di ba? Di ba? Ganun i-term eh, di ba? Pagkakaiba. Kasi, meron men eh. Parang naapektuhan ako ng zodiac sign ko or something. Kasi Gemini ako men eh. Parang may two personalities ako. Sige. Yung tipong ganun. Gemini, ano ba yung mga pumapaloob sa Gemini? Ang personality. Abnoy. Ano? Ganun, two personalities. Ano Kasi- yung personality na yun? Kasi may bagay na, yung isa kasi pang-poker lang. Parang poker face lang na yung tipong, yung tipong iyayabang mo lang or something, tas wala ka naman. Yan. Then, ano yung mo nun? Siyempre, napapag-usapan yun. Yung kung paano kayo magkakasundo. Ano ba yung pinagkakasunduan nyo? Mga humor namin mga humor namin. Isa lang yung humor namin, men. Parang ganun. Mas maganda yun, no? Kasi, literal lang magtatagal kayo kung iisa yung Oo. yung iniisip nyo kasi Literal fox, men. kasi kunyari ikaw gusto mo basketball tapos siya gusto niya badminton, syempre hindi ka Oo. sundo nun. May raketa siya, ikaw wala eh. May bola ka lang, siya may bola rin. Wala namang bowling badminton eh. Ha? Di naman Di shuttlecock, bowling eh. ang ina mo pala eh. Shuttlecock man, no? Asan trip yun nun. Then, sige. Nakakaano lang sa'yo na medyo nag-ano na yung tatagal na yung mic. Sa'yo naman, Mac. Ano yung sinabi ko ganina? Kung nagmamatter ba yung Nagmamatter ba yung itsura sa relasyon? reality check lang na tayo pa. Hmm. Sa ngayon kasi talagang tayo sa social media, yung mga napapanood natin. Kaya masasabi ko, pera na talaga basihan eh. Pero, paano mo nasabi? Kasi kung meron ka ngayon, kung may pera ka, ang bilis ng babae sa'yo. Dahil lalapit sa'yo. Pero di ka makakahanap ng true love kung pera lang talaga habol sa'yo ng babae. Oo nga, no? Kasi, hindi. Kasi yung pera, factor talaga yan. Ako nga, yung mindset ko, wag ako magjojowa kung wala akong pera eh. Kailangan talaga may pera. Magiging isang na rin yun, tools para, kung paano nyo papatakbuhan yung relation nyo. Kasi kumbaga, yun. Kaya, kunyari, 5 years na kayo, tapos nakikita ng babae, wala kang improvement, wala kang self-growth. Kasi, ano po ba yung factor para siyempre kailangan ka na, yung parang sabihin na natin yumaman ka na, nagkaroon ka na ng may mga naipundar ka na. Tapos kung ano na yung yung mangyayari sa relasyon nyo in the next few years. Then yun,
Yun na sabi mo kaganina na ano, na pera yung factor. Ano yun? General, lahat na ba yun? Lahat na ng babae ganon? Na naghahanap ng Hindi pera naman. Kumbaga, reality check lang. Oo nga. Kumbaga ano, Hindi ko naman nila lahat. nasa ano na, parang nasa nakagawian na ng pag-iisip ng ano ng babae, yung ganon. Ayun na, yung ano ko. Depende kung paano Kung siya nyo pinalaki. kawain. Kung nyo kawain. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Kasi ngayon yung naiisip ko eh. Kaya ako, di ako nag-ano eh. Di talaga ako nag-shota eh. Di talaga ako ready. Ikaw, kung magkakajowa ka, ano yung sa tingin mong gusto mong ano niya, yung gusto mong status niya? Yung mapera ba siya or yung ano lang siya, yung bibigyan ka lang niya ng peace, Oh, peace, assurance. assurance lang, no? Kasi pwede mo rin bang masabi na ano, gusto mo rin ba na sa babae na ano, yung kahit pa paano mapera or hindi talaga? Hindi naman. Pwede namin both yun kuhain. KKB. Mm. Kumbaga, tulungan lang. Tiwala lang, ganun. Napaka ano no. Yun yung mga ano, mga magandang mindset sa atin. Sa atin kasi kunyari kumausap tayo ng ibang lalaki na lihis sa ano mga sinasabi natin. Mali talaga tingin nila sa babae. Pero sa totoo lang, hindi ito ano lang, sa totoo lang talaga. Mas ginawa ng Diyos na mas angat talaga yung lalaki kaysa sa babae. Kahit sabihin ng babae na hindi nila kailangan yung ng lalaki, kailangan nyo pa rin yan. Baka dominante ng lalaki. Masyadong dominante yung lalaki. Isipin nyo, di ba? Ano ba, mga 90%, 95% ng nagpapatakbo ng ekonomiya ng mundo, lalaki. Sino yung mga karamihan sa professionals? Lalaki. Presidente, lalaki. Mga inventor. Oo. Kung paano tayo may kuryente. Yan, sino ba gumawa yan? Oo nga naman, napaka-dominant ng lalaki sa mundo at ano, very Pati yung important. ginagamit natin na gadget, sino ba gumawa yan? Diba? Oo nga naman, napaka ano talaga. Kaya kung wala kami, baka di kayo nag-thirst trap ngayon. At sabihin na natin na gano'n, marami nang humihinang lalaki ngayon na ano. Anong masabi mo sa mga lalaking simp? Ay, simp. Mga pa-soft boy. Soft boy. Mga nagiging soft boy bigla kasi pag-usapang babae. Ayoko lang talaga. Ito may na-mention, binubulong lang. Sino ba yan? Sino ba yan? Wala. Si Mark Anderson, man. Anderson. Anderson, sino yun? Ano mo, last. Allen Iverson. Yan. Yun na. So, yun na. Wala Kaya na tayo. siya buta biglang sinisingit. Baliw. Lason trip eh. Tayo na, lason trip eh, no? Ayun ang ano. At sige, na pag-usapan na rin natin kung gaano. Mamaya kasi sabi ng babae, hindi sila ganong importante sa mundo. Kasi tangin naman yung ibang lalaki sabihin nila, yung mga babae pang ano talaga, for reproductive lang, for reproduce lang. Sabihin, masyado nilang ini-small yung kakahiya ng yung pagiging babae. And para muna ng mic. Sa'yo Paul, ano sa tingin mo yung yung magandang katangian ng babae, hindi sa ugali niya kung ano yung maitutulong niya sa ekonomiya ng paano niya patakbuhin yung sarili niya. Oo. Especially sa trabaho. Pag sa teacher, syempre. Karamihang nagti-teacher, 'di ba, mga babae? 'Di ba? Kasi yung mga babae parang magaling silang magturo sa yung mga lalaki kasi parang pag hindi ka interesado makinig, hindi talaga parang hindi sila gagana magturo. Yung mga babae, parang na kahit hindi ka interesado, tuturuan ka pa rin nila para may alam ka kahit papaano. Yun lang. Ayan, hindi. And then, yan yung unting ko lang masasabi ko lang. Oo nga, karamihan talaga sa mga lalaki, mga parang hindi seryoso sa pag-aaral.
Oh, may ano pa nga may kasabihan pa nga sa school na ano, yung boys out the back. Mga minsan, kahit naman ako minsan kabilang ako sa ganun, pero iba yung ano, school. Pero yun, ikaw, anong masabi mo sa ano? Ano yung kagandang katangian ng babae dito sa ano, sa mundo? Siguro ano, yung mga ano, pero kasing mga babae din na ano na nagdo-dominate ng ano ng economy natin, men. Okay, Di ba? halimbawa, sino? May kilala ka ba? Marami sila. Ano? Sino? Lenny Robredo mo da. Oo. No, Jessica Soho, men, no. Jessica Sumuta lang. Jessica Soho, sila ano, sila sino pa ba? Boys ganda, no? Putang inabot. Oo. Pwede. Mamaya. Ay, Mamaya na. ay lalaki nga pala boys ganda na gago. Ano? Mamaya na natin pag-usapan yung mga ganyan. Sige, ano pa? Magbigay ka ng example kung sino yung mga ano. Parang dominant na babae, dominant na parang malaking impact nila sa ano, influence ng tao. Sila ano, Ah, hindi seryoso, sino? Sa palagay mo? ano, siguro yung tsahin ko. Pwede. Let's go. Oh, hindi naman dapat ano yung matataas na tao kung sino yung palagay mo na sa pamilya mo eh. Oo, O sige. Sabi mo na yung tsahin mo. Nasa ano yan eh, nasa estado ng buhay yan, men eh. Oo. Di ba? Kung ano yung pinapakita mo sa mga tao, ganun ka kadominante, men. Oo nga no, kung gaano yung popularity mo sa Oo, tao. di ba? Nasabi mo kanina ng tsahin mo, ano yung impluwensya niya sa'yo? Siguro ano, yung mga bagay na ano na hindi mo kayang gawin, pero pag nandyan siya kaya mong gawin, men. Oh, paano? Halimbawa ng alin? Nabawa, ano, nabawa, gusto kong sumali sa mga ano, sa mga contest ganyan. Hmm. Oh, yung ano, tas yung tsahin ko, ano na, nagsasabi na yan sa mga ano, sa mga tabi-tabi diyan na, "Oy, suportahan niyo yung ano, yung pamangkin ko." Everybody hands up, ganon. Di ba? Gaya nung ano, yung, alam mo, naalala mo yung ano, yung may nagkantahan ng piyesta dito sa atin sa Kupang. Oh, nalala ko yun. Okay, isa sa Nanonood mga ako tsahin nun ko, di ba, eh. kumanta. Oo. Men, Ano yung kinanta niya nun? ano yun eh? Kahit sandali. Oh, hindi. Lady yata yun. ah. Late. Yung ba yun? Oo. Na, ayo. Diba? Napanood ko rin yun kasi grabe yung suporta ng ano, Oh, yung tipong, tiyuhin mo. oh, grabe. Kasi pumunta pa siya dun sa harap eh, gumaganon-ganon pa siya. Confidence pa rin man. Oo. Doon pa rin doon pa rin nag-i-state yung ano, yung katauhan ng ano, ng isang tao. Confidence. Confidence. Oh, Highly confidence, proficiency, ganon. napakalaking factor ng confidence sa Oo. tao, no? Basta may confidence ka, kaya mong mag-dominate, man. Oh, Pero pag wala kang confidence, siguro, mga bagay na lang na ano, na kaya mong gawin, na isusut mo yung sarili mo sa community, man. Di ba? Marami namang bagay na ano eh, di ba? Mga bagay na, imposible naman na ano eh, wala kang gawin eh. Di ba? Sa future, imposibleng wala kang gawin. Yes, sorry. Ulit lang. Break time lang tayo. Titignan ko muna kung ilang oras na tayo. Baka kasi ano eh. Pang! Kailangan ano. Okay na. Ha? Okay, 58 minutes na tayo. Okay lang yan. O sige, ano yung sabi mo, di ba kanina yung tsahin mo. Oh. Yung tapos yung mga na itulong niya sa'yo. Grabe nun, di ko in-expect na tsahin mo sa dami mong makita. Pwede mo ba sabihin kung ano yung, sabihin na natin sa sa mga magulang mo, sa mama mo, ano yung malaking naitulong niya sa'yo? Ano yung, siyempre, kahit pa paano, every people may kanya-kanyang may kanya-kanyang magandang katangian eh. Ano yung ano sa'yo? Na ituro, ganun. Oo, na mga magandang Magandang bagay. Mm. Siguro
tinuruan niya akong ano, maging confidence, ganyan, maging ano, ano ko yung sarili ko sa public, men, na ganito, sumali ka sa ganyan para mataas yung grades mo. Gaya niya naman yung mga ano, papasok tayo sa school, di ba? Kailangan maging active para siguro maging honors, di ba? Pero meron din namang active na di nagiging honors, di ba? Oo. Pero ano, pero siguro sa mga na ano na yun, naturo na yon, medyo sumalungat ako kasi alam mo naman yung ano, state natin dati nung ano, nung mga bata pa tayo, medyo judgmental yung mga ano, mga bagay-bagay sa paligid natin, mga tao, maraming ano, maraming tragic na nangyayari. Mm. Madalas talaga makasira yung ano no, yung paano nila ilalahad sa kung ano. Ay hindi. Paano nila ipapamukha sa yung insecurity mo. Ako, mga kahihiyan ba? Mm. And yun lang ba sa tingin Oo, mo? yun lang. Okay. And sa iyo, Mac, ano ngayon sinabi ko kanina? Nakalimutan ko yung topic. Ha? Oo, paano yung sa tingin mo paano yung ano yun? Oo. Oo, paano yung importansya ng babae sa lipunan? Sabi ko, napaka-importante ng babae kasi kung walang babae, nalimbawa ko, nanay ko, Mm. nanay ko yung nag-build up sa akin kung ano ako ngayon. Kaya thankful ako kay mama. Shout sa'yo, ma. Kumbaga siya talaga yung pinakatinitingala mo na Kung wala yung nanay natin, wala tayo kung ano tayo ngayon. ngayon naman masyadong grabe yung Kaya mahalin yung mama nyo. At saka yung mga nagsasabi na kadiri daw yung mga mamas boy nako, napapakyo sa inyo kung gano'n kayo. Yung nandidiri ka sa ano. Sugar mommy, pag may sugar mommy ka. Oh, yun talaga kadiri. Promise. Sugar daddy, sugar dad. Nako, bago na kayo. Pag kapag mamis boy ka naman, okay lang naman. Ako, mamas boy ako eh. Mm. Mas malapit ako sa nanay ko kaysa sa tatay ko eh. Mm. At saka, kasi, kunyari, yung magulang natin, naghiwalay, sa nanay talaga mapupunta yung anak. Kasi, kaysa sa tatay. Kasi, tingin ng gobyerno, mas mapapangalagaan ng babae yung magiging anak nila kaysa sa, lalaki, no? Kaya, mas malapit talaga yung mga, Talagang kung magmahal yung mga nanay, talagang pure. Oo. Pure intentional. Walangan. Siyempre, grabe naman yung pag-iri niya sa'yo. Napaka no. Grabe yung yun sa search, yung sa research. Pag pag yung sakit daw ng paglawal sa'yo ng yung magigib sila ng birth sa sa tao. Kumbaga daw yung sakit parang katumbas daw ng parang yung nilulunod ka daw. Ganun daw yung Hindi naman masakit yung nilulunod, kasi hindi ka makakahinga eh. Parang ganun daw yung sakit kasi parang kang maghabol lang hininga eh, ganun. Then, yun, na kwento ko lang. And, maliban sa nanay mo. So, yun, punta tayo sa mga idol natin. Pwedeng singer, pwedeng influencer, pwedeng nakikita lang sa TV. Sino yung tinitingala mong babae? Ah, Internet personality, ganun. mostly kasi, mga lalaki talaga na idolize eh. Pero, sa iba mo muna. Diba? Ikaw, Paul, sa tanongan, sino yung mga Babae? Oo. Pinaka ina-idolize ko na babae si Sino ba? Si Lexi Lor. Wala akong idol. Ay, si Bini Mika. Binimika mo. Shoutout sa Bini, no? Last on trip ang buta. Mika Amot. Okay. Ikaw. Ikaw, Angelo. Medyo, mas malapit ka sa mga babae, alam ko. Si ano. Ganun pa ka sa mundo. Pwede. Artista Di ba sa, bago si ano? actor sa Amerika. Jessica Soba din ako, men. Jessica Soho pa rin. Pinaka-idol ko talaga.
gago sa mga news, sa mga facts, Memes. memes, man. Tsaka kung lalaki naman, Ed Kaluwag nun. Ina puta, lakas mo ng trip Oo, mo. gago, the best yun. Ano ka? Avid pa ng ano, ng... Ano nga yan, KMJS? Oo, yun. KMJS is life, man. Lakas ng trip mo puta. Parang nire-replay mo sa YouTube yung mga ano, mga sinasabi nila no? Tangina mo talaga Ayun sa na. trip. Then, ikaw. Siguro, Sisa. Sino yun? Hindi niyo kalala si Sisa? Yung singer? Oo. Singer yan. Singer. Sa lalaki naman, kung NBA player ako eh. Pro ano. Dami kong idol sa NBA. Ayun yung mga tinitingala ako na sikat. Ikaw ba? Ikaw ba eh? Idol ko? Hindi, marami. Marami akong mababanggit sa singer, politician, actress. Pero na-topic natin kanina kung paano kayo ng mama niya, yung paano influence niya ng nanay niya. Yung influence ng nanay ko, maging strict ako sa buhay, ganun. Kasi nakakita ko yung nanay ko, yung pantrabaho niya, panlalaki. Si mama nagwo-vulcanize, nagwe-welding. Ano pa ba? Baligtad. Yung trabaho ni Papa, pwede sa babae, pwede sa lalaki. Tapos yung trabaho ni Mama, pang lalaki lang. Nagwo-vulcanize. Paano ang hirap kaya magsikwat ng gulong? Kahit ako minsan, hindi ko rin masikwat yung gulong eh. Kung ako lang eh. Oo, tapos yung hanapin mo pa kung saan yung butas, tapos sa yung welding pa. Grabe, pang trabaho, pang lalaki talaga. At kung ano yung influence sa akin sa ganun, ako nga, hindi ko nga marunong mag-welding. Pero marunong mag-vulcanize kahit pa paano. Yun lang, parang yung parang kayang gawin ng babae yung ginagawa ng mga lalaki kung si mama yung pag-uusapan. Ayun, yun lang. So, Ha? Tayo, nasa 1 oras na tayo nag-podcast dito. Last ng trip yan. Gabi. time check tayo. Time check. 4:38 na, gago. Malapit na kami, abutan ng And magano pa tayo ng last na topic natin. Pwede ba? Pwede ba yun? Tagal kasi i-post nito sa YouTube eh. Tagal na, umabot 3 hours eh. Pag sobrang haba eh. Depende sa Depende sa lakas ng internet. Mag-outro na ba? Outro na ba tayo? Sige. Okay na yan. Next podcast. And Podcast, abangan nyo, part 3. part 3, part 4 na kami. Part 4, episode 4 na wala. And this is the episode 4 of our podcast. And isa-isa ulit na magpapakilala. Ikaw muna. Outro na ako Outro. John Paul Rondina, add nyo sa Facebook. Yo, Angelo Ligino. Outro. Yo, Mac Magpausan sa FB. Makis P sa IG. Ayan yan na. And, Sana. At saka di ko pala sinasabi sa mga sa vlog ko na mag-subscribe sila sa channel ko, kaya pala unti lang subscriber ko, 11 lang. O yan, subscribe kayo sa channel ko na Jeff Manabista, at ang team namin ngayon is Nature's Podcast. And this is our this is the ewan ko ba. Basta yun na yun. This is the Nature Podcast. This is the Nature subscribe, Podcast, man. and subscribe to our channel. Kung gusto nyo, i-click yung yung bell Gusto nyo button kung trip niya. gusto nyo matuto ng mga Kaboyeta. kabuyetan, kabulastugan, facts sa buhay, subscribe kayo dito. Subscribe kayo dito. And this is the Taga namin depression nyo. next topic namin yan about depression. Gusto nga lang medyo yung topic na yan eh. Up next. Next. Bye. Guys, pupunta kami yung Pauls.